Hi! Ako si PJ. Panibagong araw na naman sa school. Sari-sari ang naging kwento ko dito sa Holy Child College of Davao. And let me tell you my story of how I met my bestest friends. So, saan nga ba nagsimula? Unang araw pa lang, damang-dama kong tanggap na nila ako agad. Di ko inaakalang sa unang araw naming pagkikita, para bang kay tagal na namin magkakilala. Hindi mabilang na tawanan, walang hintong halakhakan. Nagsimula pala ang lahat sa simpleng samahan na kailanmay hinding-hindi ko makakalimutan. Pero, bumalik tayo sa kasulukuyan. Ang saya, no? Mga ngiti na puno ng kulay at puno ng saya. Tawanan na hindi matapos-tapos. Mga sandaling hindi malilimutan. Pero, sa kabila ng mga ngiting namumulaklak, mayroong mga nakatagong mabibigat na palaisipan at pakiramdam. Kahihiyan, puot, bisyo, at pakiramdam na hindi ka kabilang kapag wala kang naibibigay. I felt betrayed. Nilabas ko lang ang aking emosyon, ngunit hindi ko inaasahan. Ang pinagkatiwalaan ko pa ang siyang maglalaglag sa akin. Ang sarili kong mga kaibigan. Fear conquered my whole system. Nakabahan ako sa susunod na mangyayari. That one tweet rant ruined my whole reputation. Umibilis ang pintig ng aking puso habang naririnig ko ang yapak ng aking guro papasok sa room. Dinaga ang aking dibdib ng kaba, takot at halo-halong emosyon. Dahil ang sa alam ko, sa oras na makapasok siya, katapusan ko na. Agad umakyat ang kahihiyan ng aking buong sistema. Wala akong nagawa kundi yumuko. Bakit? Bakit kailangang humantong sa ganito? Iyan ang paulit-ulit na tanong ko sa aking isipan. Nakakahiya. Parang pinahiya ko na mismo ang aking mga kaklase, pangkat, eskwelahan, at pati na rin sarili kong pagkatao. Habang naglalakad ako sa pasilyo, ramdam ko ang mga tingin nila sa akin, mapanghusgang titig. Pinilit kong magpatuloy sa paglalakad kahit ramdam ko na ang panginginig ng aking tuhod. Nakayuko kong tinahak ang hallway. Pakiramdam ko, nasa isa akong storya. Ngunit ito ang realidad. Mahirap mang aminin, ngunit kailangang tanggapin. Hindi ko na napigilan ang pagbugso ng aking damdamin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng aking luha, na ang bawat patak ay nagsisilbing sakit, bigat, at kahihiyan. Hinang-hina ako. Nawawalan ako ng gana. Kung maaari ko lang ibalik ang panahon, ginawa ko na.
bagay sa'yo sa atin eh. Ay, sa mga nilagay. Sa dito ng kaptan. Matapos kong marinig ang sinabi ni Papa, hindi ko mapigilang maiyak at masaktan. Sa sobrang bigat, hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman. Napatingin na lang ako sa itas na para bang ang pagtitig ko rito ay solusyon sa bigat ng problema ko. Wala na si Papa, naghintay ako sa wala. Nang dumating ang pinaghihintay ni Papa, hindi ko napigilang ibuhos ang galit ko. Bakit ako? Ano nang ipamangka? Siya ka ba namin tulian? Asli ko ako. Ano mo maingon? Uli na gari ng bata, hindi pa naman ka. Wala mong ko namang ipangayos sa iyo. May mga bagay pa akong gustong gawin, ngunit huli na. Wala na si Papa. Mahirap mang paniwalaan, ngunit ito ang aking realidad. Hindi ako tulad ng ibang bata na pagkasilang ngiti ang kanilang magulang ang bubungad matapos marinig ang iyak nila. Hindi kagaya sa akin, wala pa man ako kumuwang sa mundo ng mga oras na yon. Natitiyak kong takot ang nakaukit sa kanilang muka. Nagpapahiwatig na isa akong responsibilidad na hindi kayang panindigan. Kaya't ako'y kanilang iniwan. Pagamat muwang pa aking kaisipan, maaga akong namulat sa realidad. Hindi ko maiwasang magtanong kung nasaan sila at bakit nila yun nagawa. Hindi ko alam ang kakahantungan ng buhay ko. Para bang nabubuhay na lamang ako para maghirap. Dumating sa puntong bisyo na lamang ang tanging nagpapasaya sa akin. Barkada, inuman, mga bagay na mali sa paningin ng lahat. Ngunit para sa akin, ito ang aking takas sa masalimuot kong realidad. Mulat akong masama ang aking ginagawa. Kaya naman, pumasok din sa aking isipan na ito'y tigil na. I thought this is a part of the process kapag makikipagkaibigan ka. I was young and naive that time. Tingin ko kapag wala akong kaibigan, wala rin akong halaga. I had to exert all of my efforts thinking they would stay. I was too young to realize na ginagamit lang pala nila ako. Of course, me, being not aware, hinahayaan ko lang. Gusto ko lang naman kasi ng kaibigan. Is that too much to ask? Noong una pa lang, alam ko nang hindi talaga kaibigan ang tingin nila sa akin. Kaya kahit labag sa loob ko ay wala akong magawa kundi pumayag na lang. Now, I realized my worth.
na hindi ko kailangan sa buhay ko ang mga taong nandyan lang pag kailangan ako. Pero, sa kabila ng mga masasalimuot nilang istorya, hindi ito naging hadlang para ipakita kung ano at sino ang totoong sila. Sa kabila ng mga iyak, pinahiran nito ng mga ngiti na kalaunan ay lumawak at naging halakhak na siyang nagpausbong ng panibagong bulaklak sa pagkatao nila. Muling umusbong at unti-unting sumibol ang pag-asa, pag-asang kaakibat ang pagbangon at bagong panimula sa istoryang sila mismo ang bida. Ako, ikaw, tayo.